ang ating pong mahal na kapatid, ating pong beloved Sister Fanny, beloved Sister Fanny Cortigera, para po sa kalapong pagpapasalamat sa ating pong napakadakilis. Amen. Praise the Lord! Glory to God! Praise the Lord po. Mataas po na papuri at pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bumabati po ako ng magandang hapon po sa ating pong minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda at sa lahat po ng ating mga kapatiran. Nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin, sa pagbiyahe ko po mula po sa Grand Prairie, Alberta, Canada po. Kahapon dumating po ako. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo. Sa maayos po na pagdating ko po dito sa Pilipinas. Nakakilala po ako sa pinakamamahal na Panginoon. Nakapunta po ako sa gawaing ito taon pong 1994. Bali po, una po ako nakadalo sa krusada po sa Luneta. Bali po, nang una punta po ko sa gawain pong ito, talaga pong namangha po ako dahil po dati po akong choir sa ibang relihiyon, nagko-choir po ako. Pero po nung kinanta po yung The Lord's Prayer po, nauna ko pong narinig sa gawain ito, tunay po nakita ko po ang malaking mukha ng mahal na Panginoong Jesus na nakatingin sa akin. Mula sa langit. Talaga pong sa unang pagdalo ko pa lang po, naramdaman ko na ang banal niyang presensya. Bali po, nung mga sandaling yon, dahil gusto ko pong makapasa sa board exam po, katatapos ko lang po ng kursong nursing. Bali, ang gusto kong hingin sa mahal na Panginoon noon. Pero tunay po na sa pagdalo ko po at pagbabautismo po ng taong 1994, binayayaan din po ako ng mahal na Panginoon na makapasa po sa board. Tunay po na sa himala po niyang kapamaraanan, pinakita po niya sa akin na hindi po ako yon, kundi siya po ang nagpapasa sa akin sa board exam. Sa araw po ng board exam na yan, tunay ko pong pinananalanginan, kaya po ako nadalo po sa gawain na ito. Nagkaroon po ako ng loose bowel movement. Bali po, sumakit po yung tiyan ko, hindi po ako makapag-concentrate. Nagpaalam po ako sa clinical na nagbabantay po sa amin no, na papunta po ako sa washroom. Mga ilang minuto po akong nawala, pero po pagbalik ko po sa examination room namin, talaga pong masakit pa rin po yung tiyan ko, talaga pong humihilab pa rin, hindi po ako nakapag-concentrate. Yung pong naririnig ko mga patotoo dito na mga nag-aaral po mga estudyante, ginaya ko po yun, nilihans ko po yung examination paper ko, tapos po sinaydan ko lang po yung mga bilog ng answer ko. Ang sabi ko, in Jesus' name, tama ito. In Jesus' name, tama ito. In Jesus' name, tama ito. At saka mangha-mangha pong gawa po ng mahal na Panginoon, after 2 months po, dumating sa akin yung resulta ng board exam ko. Tunay po sa 5 pong part ng nursing, na iba-iba pong part yon ng nursing. Bali po, lahat po yon, line of 8 po ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Yung general average ko po, lahat-lahat ay 82%. Hallelujah! Praise the Lord. Tunay po na hindi ko na po nabasa yung exam. Tunay po na talaga pong nilayans ko na lang po yung test paper. Bago po nung matatapos na po, tsaka ko lang ko nabalikan. Bali, ilang pirasong question lang po yung nabasa ko ng maayos. Bali po, sa pagkakataon po na yon, dahil po na mataas po yung marka ko po sa board exam ko, nakapasok po ako sa Ospital ng Philippine General Hospital. Bali, yun po yung tinatarget kong hospital dahil po mataas-taas yung sweldo dito sa bansang Pilipinas. Kahabagan po na mahal na Panginoon, isa pa rin po yun na niregalo niya sa akin noong mga panahon na yun. Kaya glory to God po, talaga po mapagpalang Diyos na nakilala natin dito. Amen. Hallelujah. Dahil po sa pagkabisi ko noon at baby in Christ pa po, hindi po ako tuloy nakapagdalo dito. Bali po nakalimutan ko ng sumandali ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng matinding problema taon pong 1998. Nagkaroon po ako ng asawa, naging grabe pong adik niya na hindi ko na po makayanan. Tunay po na uminom po ako ng gamot at nag-overdose po ako ng gamot. Nung pagkainom ko po ng gamot na yon, dahil po sa naniniwala ko na may langit po at impyerno, natakot po ako. Ang sabi ko sa mahal na Panginoon, buhayin mo ako, mahal na Panginoon, dahil nainom ko na po yung gamot. Buhayin mo ako, mahal na Panginoon. At pag nabuhay ako, pagkatapos ko na magawa yun, ay maglilingkod ko, bibigay ko sa iyo ang buhay ko. Pagkatapos po, nawalan po ako ng
Nang malay, maya-maya, mga ilang oras po siguro, hindi ko na po matandaan. Nagising po akong muli. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pangalawang buhay po na ibinigay niya sa akin. Kung hindi po sa mahal na Panginoon, talaga po siguro po ay lumalangoy na ako sa apoy ng impyerno ngayon. Sa pagpapatuloy ko pong yan, siyang ko po nakita ang grabe pong mga himala ng mahal na Panginoon. Bali po, dumating po ako sa gawain to ng 3 times a week. Patuloy po sa pagtatrabaho. Pumayo po ako. Hinayo ko po at sinishare ko po ang kadakilaan ng mahal na Panginoon sa banal na gawain ito. Bali po, nagtrabaho ko po ako sa BJH. Nagbibigay po ako ng leaflet. Nagsishare po ako sa mga pasyente namin. Meron po akong pasyente na na-share na meron po siyang cancer po sa goiter. Bali po, nagnanaknak na po yung leg niya, tumutulo po yung nana. Sineran ko po siya, nahabag po ko sa kanya, talaga pong may amoy na po yung leg niya. Bali po, nilalagyan niya po ng gasa para lang po, hindi po maging messy yung itsura niya. Nung pagka-share ko po sa kanya, dumalo po siya sa gawain ito at bumalik po siya sa akin sa PGH. Ang sabi niya, isang himala dahil nagpabautismo daw siya. Paglubog niya sa tubig at umahon siya, tunay po yung sugat niya sa leeg ay natuyo. Hallelujah! In Jesus' Praise the name. Lord. Oh, glory to God. Glory to Jesus. Sa isa po pong nahayuan ko, meron po akong nahayuan na, marami po akong nahayuan na mga meron pong rheumatic heart disease. Bali po, meron pong isang bata-bata po siya, parang teenager pa po siya yung itsura niya eh. 2 valve po ng puso niya, barado. Sabi po ng doktor sa kanya, hindi ka na pwedeng magtrabaho at hindi ka na rin pwedeng magkaanak. Tunay po nalulungkot siya dahil po nasa kabataan pa po siya at meron siyang asawa. Bale, patuloy po ako sa pag-share noon. Lahat po ng pasyente, pag nakatagpo ko ng pagkakataon, talaga pong sinisharean ko pagka napasok ako sa cubicle para magbigay ng injection. Dahil po yun po yung trabaho ko noon eh. Talaga pong I find time para makapag-share po. Patuloy po sa pag-aayuno, binibigyan po ako ng kalakasan ng mahal na Panginoon ng loob para makapag-share po sa mga pasyente. Bali po, isang araw, may tumawag po sa akin sa crowd. Naglalakad po ako dito. Tinawag po niya ako. Sabi niya, Ma'am Fanny, natatandaan mo ba ako? Ako si Melody. Sabi niya, bali, ako yung nasharean mo nun sa BGH. At himala ng mahal na Panginoon, dumalo daw po siya ng around 6 months. Hindi na po siya bumalik sa PGH para magpa-injection. Sabi ko sa kanya, kaya hindi na pala kita nakikita doon, hindi ka na pala bumalik. Ang sabi niya, oo, sabi niya, Ma'am Fanny, pinagaling na ako ng pinakamamahal na Panginoong Jesus dito. Oh, hallelujah, glory to Jesus. Bale, makatapos po ng, praise the Lord, makatapos po ng ilang buwan na nakaramdam po siya ng kalakasan, na hindi na po siya uminom ng gamot, nagpapa-injection din, bumalik po siya sa doktor niya sa PGH na nagpa-check up. Gusto lang po niyang malaman kung ano nangyari sa bara niya sa puso. At isang himala na sinabi sa kanya ng doktor niya, ang sabi, ano nangyari sa bara mo sa puso dahil nawala? So pagbalik niya po nagpa-check up, binigyan po siya ng clearance ng doktor. Bali pong sabi ng doktor, pwede ka na magbuntis at pwede ka na rin magtrabaho dahil wala ka ng bara sa puso. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Meron pa rin pong isang pasyenteng lalaki na in medical term po, ang tawag po doon intubation. Bali po, nagbibigay po kami ng mga medication doon na medyo matapang po. Talaga pong sumasakit yung puso ko na nakita ko po silang nasasaktan. Kaya po nananalangin po ako palagi sa mahal na Panginoon. Nagpupuri po ako bago ako pumasok na wala pong mangyari doon sa mga pasyenteng ini-injectionan ko. Kasi po trabaho ko yun, so wala po talaga akong magawa. Part po kasi ng trabaho ko. So, isang araw po, meron po akong in-injection na lalaki po na malaki na yung tiyan, nangingitim na po yung balat niya dahil po grabe ng rheumatic heart disease niya. Pagka-injection ko po sa kanya, naglakad lang po siya ng ilang step at nabuwal na po at nangitim. So, tumawag po kami ng code team, parang cardiac arrest team po na yon, at nag-assist po ako ng intubation. Bali po, pagkalagay po ng tubo sa bibig niya, habang nag-aabot po ako ng gamit, nananalangin ako, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, talaga pong nagpupuri ako kasi po ayoko pong maging instrumento ng kamatayan. Sabi ko, gusto ko pong maging instrumento mo. I want to be instrument of your life. Sabi na binibigay mo sa amin, pero ayoko po na
makatapos pong umalis po sa kamay ko, mamamatay po. Talaga pong grabe pong panalangin ko sa mahal na Panginoon. At nagulat po ako, bigla pong yung lalaki po na halos patay na po na tinutubuhan namin, bigla pong dumilat, bumangon po at tinanggal niya po yung tubo sa bibig niya. At tumayo po siya at naglakad, napaalis, galit na ginagalit nga po siya. Hallelujah. Bali, nagalit po siya kasi bakit daw po namin siya tinutubuhan. Kaya talaga pong grabe, marami na po akong mga pasyente in the past na na-assistan na tinutubuhan namin. Pero po, noon pa lang ako nakakita na talagang pag pinanalanginan mo pa talaga ang mamamatay, talaga pong bumabangon sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. 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 Papatotoo ko pa rin po ang pagbibigay. Bali po nung taon po na nagpakainit po ako ng 1998, tunay po na talagang nabibigay po ako ng 20% na sa tithes and offering po, kahit po magutom o kahit po walang pamasahe, naglalakad po talaga pong pinilit ko po yan, sinubukan ko po ang mahal na Panginoon na yan, according po sa Book of Malachi, talaga pong pinanghawakan ko yan. Pero sabi ko, bakit nagkakaroon ng patuloy pa rin ng kahirapan namin. So meron po nagpatotoo na nagbibigay siya ng 50%. Ang ginawa ko po, na-challenge po ako. Despite po ng kahirapan namin, nagbigay po ako ng tithes and offering na 30% po, nilakihan ko po. Despite po na talagang gipe, talaga pong sinubukan ko ang salita ng mahal na Panginoon. 30% po binigay ko. Bali po, dati po nag-FX po kami ng kapatid ko, papunta po dyan sa kanto ng Roses. Sasakay na lang po kami ng jeep. Pero nung nagbigay po ako ng 30%, talaga pong jeep na lang po from PGH up to dyan po sa kanto ng Roses. At from kanto ng Roses, naglalakad na lang po kami kasi wala na kaming pamasahe. Pero tunay po ang mahal na Panginoon, nakikita niya po lahat ng mga sakripisyo nating binibigay para sa Kanya at ginagawa. Nakikita niya ang mga pananampalatayang binibitawan natin sa Kanya. Nagkaroon po bigla ng agency na nag-open na nagpapaalis po ng mga nurses patungong Canada. Hanggang 3 batch lang po yun. Pumasok po ako sa 2nd batch. Bali po lahat po na may exam namin, pamasahe, at 2 months po na tinirahan ko dun sa Canada, libre pong lahat. Talaga pong binalik ng mahal na Panginoon. Glory to God. At ganun din po, yung tinatawag po natin na first fruit, binigay ko po yun, unang-unang sahod ko po, binigay ko po yung 100% po sa mahal na Panginoon. Bali po nung time na yun, mag-i-exam po ako, i-challenge ko po yung nursing board exam ng Canada. Bali po, talaga pong luhaan po ako noon sa gabing pagka-homesick ko, talaga pong tuwing babasahin ko yung mga notes ko, tumutuloy yung luha ko. Parang feeling ko hindi ako makakapasa dahil grabe po talagang pagka-homesick ko, hindi ako makapag-review ng maayos. Pero yung unang-unang sweldo ko po, binigay ko po sa mahal na Panginoon 100%, so nanampalataya po ako. Pag-take ko po ng board exam ko, talaga pong lumabas po yung exam namin after 1.5 months. Talaga pong pasado. Amen. Take 1 Praise lang the po Lord. ako. Oh, Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much to us, Lord Jesus. Ganun din po, nung hindi pa po ako lubusang nagliling ko sa mahal na Panginoon, na hindi po naging maganda yung naging pag-aasawa ko po, nanalangin po ako sa mahal na Panginoon na bigyan niya po ako ng asawa na po na kapatiran ng mga kasama ko po sa habang buhay. Ayoko na po magtiwala sa sarili kong judgment dahil minsan na po ako nagkamali. So, ang mahal na Panginoon po, nagpakita po siya sa vision ng mga sign na binigay niya po, bibigay niya po sa akin na makakasama ko po sa buhay. Tunay po ng dami po kapatiran na nagkakaroon ng vision. Ganon din po na nanaginip kami na ito po yung kapatiran na yun, na brother po na bibigay po sa akin ng mahal na Panginoon. Lumapit po kami kay Beloved Mama Dear po nung nandito po si Beloved mahal na Pastora. Sabi po ni mahal na Pastora, mag-ayuno kayo. Sinunod po namin yun, nag-ayuno po kami. Bumalik po kami kay Beloved Mama Dear po. Sabi ni Mama Dear, sige, magpabasbas na kayo. So tunay po nagpabasbas po kami. Kabagat po naman na Panginoon, nung umalis po ako papuntang Canada, 3 years po kaming hindi nagkasama ng beloved ko. Pero nanampalataya po kami pareho na kami po sa isa't isa na binigay ng mahal na Panginoon. Kabagan po 6 years na po kaming married from the time na binasbasan po kami ng unang beses. Kaya nandyan po ang kapayapaan, nandyan po ang pagmamahalan sa amin na meron pong mga maliliit na hindi pagkakaunawaan, pero talaga pong tunay yun sa mag-asawa, ay natural po yun. At ang buong halos po yung relationship namin talagang hindi ko po ina-expect na magiging ganon dahil hindi po kami lubos magkakilala kung sa aming
kung sa ating sariling pag-iisip lamang, parang magda-doubt ka. Pero ang mahal na Panginoon po ang pumili para sa aming dalawa. Kaya, glory to God po talaga. Nagpapasalamat din po ako dahil sa pagbibigay niya po ng gawain, kahit po Bible study po ngayon, sa dako po ng Canada, nagpapasalamat po ako, hindi man po karapat-dapat. Isang maduming basahan po sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero ginagamit po niya sa basahan niya sa dako po ng Canada. Tunay po na hindi ko po mababayaran ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Kung titignan ko po yung grabing poverty na dinanas namin noon, tunay po na nandito ako sa Pilipinas, kahit po bisikleta, hindi po ako makabili para sa sarili ko. Pero ngayon po, bahay at 2 sasakyan po binigay sa amin ng mahal na Panginoon sa patuloy po na pagtatapat. Kaya kulang pa po ang buhay kong ibigay na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng kaparihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord! Purihin po ang ating po napakadakilang Diyos. Isa pang buhay at palakas na palakpak sa ating pong mahal na Panginoon. Oh, glory to God! Thank you so much, our loving God. Pinagpala po tayong lubos-lubusan ang tunay ng ating pong mahal na Panginoon. Amen!